sa mga batang manunood. Galit na galit nga itong si RJ nang malaman ang pinagagawa nitong si Doc Carlos sa kanyang anak. Dahil nga sinigawan niya ito at pinagsasabihan ng masasamang salita. Kaya hindi mapapalagpas si Doc RJ ang ginawa nitong si Doc Carlos sa kanya. Agad nang sinugod ang S-Rich upang puntahan nga itong si Doc Carlos. Kaya nagulat ito nang biglang dumating itong si RJ. Sinabi ni RJ na kung anumang pagkakamali ni Annalyn ay wala pa rin siyang karapatan. Nasabihan at api-apihin itong si Annalyn. Dapat umano tratuhin niya ng maayos itong kanyang anak na si Annalyn. Dahil kung nagagawa nga niya daw ito kay Annalyn, malamang in the future ay hindi malayong magagawa din niya ito kay Lynette. Subalit sinabi nga nitong si Doc Carlos na nagawa lang umano niya yun dahil bastos daw umano itong si Annalyn. Dahil hindi man lang daw nagawang tumawag sa kanya kung may aberya pa lang nangyayari. Samantala, sinabihan niya itong si RJ na mas maigi pa raw na umuwi na lang siya dahil siya hindi daw kagaya nito na wala ng ospital na aasikasuhin. Mabuti pa raw ay umuwi na siya at ayusin na lang ang kanyang buhay instead na pakailaman ang buhay nga nitong si Annalyn at si Lynette. Umalis nga itong si Doc RJ subalit ramdam na ramdam niya na may kakaibang negatibong tinatago nga itong si Doc Carlos. Kaya naman nang makausap nga niya itong si Annalyn, sinabihan niya na mag-ingat sila ng nanay niya dahil may kakaiba nga na kanyang nafe-feel dito kay Doc Carlos. Samantala medyo nainis din itong si Annalyn sa kanyang tatay dahil bakit pumunta pa siya ng Estridge dahil mangyayari nun ay siya na naman ang aawayin nitong si Doc Carlos nga at pagbibintangan pa siya na sombongera. Sinabi ni RJ na hindi siya makakapayag na mananahimik na lang at walang gagawin. Ngayong nakikita niya na nahirapan nga ang kanyang anak. At mas maigi na raw na maladlad at malantad nang malaman na nga ni Lynette ang pinagagawa niya sa kanya. Subalit ang sagot nga ni Annalyn ay wala ding mangyayari dahil nga itong si Lynette ay nagbubulag-bulagan lang. At ang tingin niya nga dito kay Doc Carlos ay isang napakabuti at malayong-malayong gumawa ng kasamaan. Samantala, dito nga nag-uusap si Chang Susan at itong si Lynette. Dahil sinabi nga ni Chang Susan na maaari daw itong si Annalyn ay nagsiselos lang dito kay Doc Carlos. Sinabi naman ni Lynette na wala naman siyang dapat ikapangamba dahil magkasama pa rin naman sila kahit saan sila magpunta at wala namang magbabago. Subalit ito nga hindi na nga mangyayari sa oras na nga na ikasal na nga itong si Lynette kay Doc Carlos dahil syempre ipa-priority na nga niya ang kanyang asawang si Carlos at magbabago na ang lahat. Maya pa nga ay biglang naputol ang kanilang usapan nang biglang dumating nga itong si Doc Carlos at nasurpresa nga itong si Lynette dahil ito nga ay may bitbit na bulaklak. Hindi lang yon, may kasama pa itong isang mamahaling kwintas. Kaya ikinabigla rin ni Lynette ang pagbigay niya dito gayong wala namang okasyon kung bakit naisipan nitong magbigay. Ginagawa lang yun ni Doc Carlos para mawala ang galit ni Lynette dahil alam nito na may ginawa siyang kasalanan para nga may divert ang atensyon niya at hindi na niya maisip na nagawa siyang saktan nito. Gusto niyang suyuin nga itong si Lynette dahil takot na takot siya na mabigo na naman siya sa pangatlong pagkakataon. Ayaw na nga niyang maulit muli na ilang beses na nga na nauudlot ang kanilang engagement at laging palpak. Kaya naman sa pagkakataong ito, sinusigurado na nga ni Doc Carlos na talagang tuloy na tuloy ang kanilang kasalan. Tutuloy nga ba sa oras na matuklasan ni RJ na sinasaktan nga niya itong si Lynette?